online live coverage ng SONA ay makakausap natin si Mr. Leody de Guzman ng PLM. Ano, ka Leody? BMP, Buklura ng BMP. Manggagawang Pilipino. Oh, ano nga ba itong BMP? Buklura ng Manggagawang Pilipino. Okay. So, sir, nasa ka ba na ngayon? Nandito na, malapit na ako sa kahabaan ng Commonwealth. Sa Commonwealth. Ano ang sitwasyon dyan? Bago natin pag-usapan, ano ba ang mga opinyon, haka-haka, at anong mga gusto natin sa mangyayaring SONA ngayon ng ating Pangulo. Pero bago yan, ano ang sitwasyon ngayon dyan? Medyo maluwag pa, pero marami ng pulis. Maraming pulis. May mga pangilan-ilan ako nakikita, pero maluwag pa, ate. So saan ang sitwasyon ng ano talaga, makakatulak ba ito papuntang Kongreso, partner? Siguro baka hindi hanggang Kongreso, baka hanggang kwan lang, hanggang Ever Gotesco, malamang hanggang dun lang. Wala pa naman tayong karnasang pinayagan tayo ni Noynoy Aquino na makalapit doon sa batasan. Okay. So, sino-sino ang nakikita mo? May mga nakikita ka ba dyan na makasama natin? May pangilan-ilan na pero maluwag pa, pe. At marami lang mga pulis na nagta-traffic. Okay. So, balikan natin ngayon ang mga issue. Partner. Leody, yung tungkol sa bukluran ng mga manggagawa. Ibig sabihin, ano ba ang mga sitwasyon natin ngayon na sa bagong administrasyon? May nabago ba? Nakakahiyaman o masakit man sabihin pero walang pagbabago sa kalagayan ng mga manggagawa. Mas lumala pa nga, ang kalagayan ngayon sa nakalipas na 4 na taong panunungkulan ni Noynoy Aquino dahil ginawa niyang legal na. Naging legal na halos ang contractualization na siyang pinakamasahol na larawan o sitwasyon ng mga manggagawa dahil lahat ng karapatang nakasulat sa ating labor code at saka sa konstitusyon ay nawawala dahil sa sistemang contractualization. 5 months lang tapos tatanggalin ka na sa trabaho, hahanap ka naman o kaya naman ay yung job order lang na isang trabaho, pagkatapos wala pang 5 months ay tapos na yung trabaho mo. At sa ganyang sistema, wala yung karapatan mong maging regular, wala kang karapatan sa mga benepisyo tulad ng SSS, Pag-ibig, Medicare, 13 months, walang sick leave, walang vacation leave, tapos bababa pa sa minimum yung karaniwang ibinibigay ng mga negosyanteng nagpapatrabaho sa kontraktual. Tapos, masakit, walang karapatang makasali sa union. Hindi ka pwedeng sumali sa union at dahil hindi ka pwedeng sumali sa union, wala kang CBA. Hindi ka magkakaroon ng hati doon sa pinagpaguran mo sa isang kapitalista. Solo itong makukuha ng mga management. Okay. So sir, sa ngayon ay nung nakaraang SONA, ano ba pangako sa atin ni Pinoy? Ang pinapangako lagi, pagagandahin ng ekonomiya. Ngayon, sinasabi niya, at malabang sasabihin mamaya, pinaganda niya ang ekonomiya. Pero ang tanong, kaninong ekonomiya? Ekonomiya ito ng mga mayayaman, ng mga kapitalista, asyendero, at ng mga politiko doon sa loob ng gobyerno. Pero never, walang napala ang manggagawa, walang napala ang masa, lalo ng urban poor. Kung noon ay may demolition, hanggang ngayon, tuloy ang demolition. Yung contractualization, tuloy-tuloy ngayon. Mababang sahod, mataas na presyo ng bilihin, masamang walang kasiguruhan sa trabaho. Yan yung sitwasyon ngayon. At ang masakit nga, sabi ko nga kanina, naging legal na yung sistemang contractualization dahil ginawa ni Pinoy, sinang-ayunan, silusyutan, nung tanggalin yung mga manggagawa ng Philippine Airlines, 2,600 yon. At mula noon, ay naging go signal sa mga kapitalista na pwede pala ang sistemang kontraktual. Kaya pati mga kooperatiba ay ginagamit para mag-employ ng mga manggagawa na labor only, mag-deploy ng mga manggagawa na pinagkakakitaan na nila ng 30 pesos kada araw ang bawat isang manggagawa. Yun. So ngayon ay balikan na natin itong ating mangyaring SONA. Sa tingin mo, ano ang senaryo mamayang alas 3?
ang senaryo may alas 3, tsak, magpapalakpakan yung mga nakinabang doon sa loob ng Kongreso. So, Yung mga papalakbak ba tayo? Yung mga manggagawa, Yung- papalakbak ba? Nako, hindi papalakpak ang mga magagawa. Ang papalakpak dahil hindi nakinabang. Ang papalakpak lang ay yung mga nakasuot ng magagandang baro, damit, na papasok sa loob ng Kongreso. Dire-diretso sila doon, uupo, at magpapalakpakan sila dahil sila ang nakinabang sa development na sinasabi ni Noynoy. Pero yung ating mga manggagawa, yung ating mga maralita, yung mangingisda, yung mga magsasaka, yung vendor, yung maralitang tagalunsod ay walang dapat ipagsaya, hindi sila magkasaya at dahil sila hindi kasali doon sa sinasabing kaunlarang sinasabi ni Noynoy Aquino. At itong mga tao ito, yung kailang mga kinatawan, kasama na kami, ay nandun sa kahabaan ng Commonwealth mamaya para tuligsain ang kanyang patakaran dahil ang kanyang patakaran ay kapakinabangan lamang sa ilan, kapitalista, asyendero, at mga trapong magnanakaw dyan sa loob ng gobyerno, sila lamang ang nakikinabang. Kaya yun ang gagawin ng mga manggagawa mamaya. Magmamarcha doon sa kahabaan ng Commonwealth para hilingin o ipanawagan na dapat nang patalsikin itong gobyerno ito dahil walang ginawa sa nakalipas na 4 na taon na niyang panunungkulan. Ang pinayaman ng pinayaman, ay yung mga mayayaman na, pero naman pinabayaan itong mga higit na nangangailangan nating mga kabayan ng tulong, itong mga manggagawa at ang masang Pilipino. Kaya yun ang ating ipapanawagan. Ipapanawagan namin na patalsikin na ito, wala itong pinagkaiba kay Gloria, kay Ramos, kay Erap, kay Marcos, kahit kay Cory, na ang pinapayaman lamang ay yung mga mayayaman na at ang mga mahirap ay lalong pinaghihirap. Kaya patalsikin na tapos ay itakwil na itong gobyerno ng mga korap at itayo, ipundar na yung gobyerno na totoong maglilingkod sa masang Pilipino. Yun ang magiging panawagan mamaya at yan ang mga magiging mainit na usapan doon sa kahabaan ng Commonwealth. Iba doon sa mangyayari o kabaliktaran ng sitwasyon doon sa loob ng Kongreso na lahat ay magagara at napapalakpakan. So sa tansya mo, Calyodi, ay ilan ang mga sumali ngayon? Ha? Ilan yung mga sumali ngayon dyan sa mangyayaring marcha na yan o yung zona na yan na marcha? Ilan ang nakikita mong sumali? Dumami ba o pareho lang ng dati? Tingin ko mas marami ngayon dahil na naliwanagan ang maraming mamayan doon sa nabulgar na DAP na pera na ginastos ng Pangulo na 157 billion pesos na lalabas, wala siyang karapatang gastusin dahil ang may karapatan lang pala para mag-distribute ng budget ay ang Kongreso. Yun ay ginastos niya na sinabi niyang savings kasi noong unang taon hindi siya gumastos at yung pala kaya hindi siya gumastos noong unang taon ng kanyang termino ay para magkaroon siya ng savings at yung savings na yun ay magiging control ng presidente at i-distribute niya pala yun sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa mga politiko para sa duda namin ay para tiyakin na ang manalo pa rin sa 2016 election ay ang LP coalition para nang sa ganon ay hindi mangyari kay Noynoy ang nangyari kay Erap na naipakulong, kay Gloria na yan naipakulong at baka siya ay makulong din dahil doon sa kanyang paglabag sa kanyang sinumpaan bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Kasama Leody, ang sabi nga, matutuloy kaya yung impeachment? Sa tingin mo? Ako tingin ko tama yung impeachment. May batayan para i-impeach ang Pangulo dahil nilabag niya yung saligang batas, inagawan niya ng tungkulin yung Kongreso sa pagbibigay ng budget. Ang problema, nagdududa ako dahil karamihan ng mga congressman sa loob ng Kongreso at ng Senado ay puro kakampi ng LP coalition. Ay mahihirapan, malamang sa unang basa pa lang, i-reject na ng mga congressman nakinabang sa DAP, nakinabang sa pork barrel, yung panukalang impeachment kay Noynoy Aquino. Meron ba tayong representante na nakapasok dyan bilang magre-represent ng mga manggagawa? Meron, pero sa 270 na congressmen, ay kahit yung 4 na congressman na pro-labor, ay hindi makapananaig. Sa debate, mananalo, pero sa botohan, at the end of the day, pag nagbotohan na, nananaig pa rin yung mga pro-DAP, pro-political dynasty, pro-kapitalista, pro-PDAP. Yung pa rin mananalo. At hindi mananalo
yung kahilingan ng mga manggagawa na mawala na ang kontraktualisasyon, itaas ang sahod. Hindi na mangyayari yan dahil punong-puno ng puro mga Kurap. tuta, kurap, yan, tama ka, Pep, kurap at mga Kurap, tuta ng oo. kapitalista at mga dinastiya yung ating kongreso. So, ibig sabihin nito, walang pagbabago. So, después, maghihirap lalo tayo. Oo, Ah. at yan ang nangyayari. Hindi natin pinipredict na maghihirap. Hindi na natin pinipredict. Kundi, yan na ang katotohanan. Walang pag-unlad sa kabuhayan ng masa mula na sa panahon ni Marcos, ni Cory, ni Ramos, ni Erap, ni Gloria, hanggang sa panahon ngayon ni Noynoy. Parang sa halip na bumuti, mas lumalala pa sa dati. Ang ganda naman ng ating bansa. Napakayaman, napakaunlad, maraming mina. Pero marami fertile ang ating lupa, sagana sa pagkain. Pero ang dami na mga kababayan nating natutulog ng hindi naghahapunan. Yan ay totoo, pe. Ang dami, ayon sa survey, ang dami nating kabayang natutulog ng hindi naghahapunan sa ngayon. Ang masaya ngayon, yung mga kapitalista, yung mga may-ari ng mga building na nagpapatayo ngayon, ng mga kondo, sila kasi ang nakinabang doon sa anumang yamang nalikha ng mamayan sa nakalipas na 4 na taon. So, mayroong text sa atin dito sinasabi, so, hindi totoo na tayo ang boss ng ating Pangulo. Ay hindi, ang boss ni Pinoy ay ang kanyang sarili at ang mga kapitalista, mga dayuhan. Yun ang kanyang boss. Ang boss niya, yung mga kapitalista, mga asyendero, mga dayuhan, at yung kanyang sarili. Walang pinaniniwalaan ito si Noynoy, kundi ang mga yan at yung kanyang sarili. Tingin niya, yun lamang ang tama. At ang mga masang manggagawa, ang mga masang Pilipino, ang masang moralita, ang mga magsasaka, ay di niya pinakikinggan dahil ang tingin niya, mga wala itong bahala na sila sa buhay nila. Basta sila kasi ay gobyerno sila ng mga kapitalista, kaya ang nakikinabang lamang ay ang mga kapitalista. Kaya yung nga yung panawagan namin, panahon na sigurong palitan. Sapat na yung panahong ang mga pagkakataong na binigay sa mga asyendero, sa mga kapitalista, sa mga trapo, mula kay Marcos hanggang sa kasalukuyan. Sila na ang umawak ng gobyerno, pero sa halip ng pagandahin, paundarin ng buhay ng mga Pilipino, ay pinaghirap lalo at yung ating bansa, yung yaman ng ating bansa, ay ibinigay na o ibinenta na sa dayuhan. So, tama rin ba itong nag-text sa atin sila sabi, lahat ng mga departamento ng gobyerno tinipid, tapos napunta sa DAP. Tama ba yun? Tama yon. Yung unang taon, kung matatandaan mo, Pe, Oo. yung unang taon, nagkaroon ng mababang gastos ang gobyerno. Sinadya na huwag mo nang gumastos ang gobyerno para nang sa ganon, lahat ng hindi magagastos ay magiging savings. Correct, At pag naging savings, hahawakan ng Pangulo. Nung mahawakan ng Pangulo, siya na ngayon na nagde-decide doon sa perang dapat sana ay ang Kongreso. Yan yung pagkakamali ni Noynoy na wala siyang karapatang magbigay ng budget sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil yan ay nasa GAA na. Yung General Appropriation Act na ang gumagawa lang yan o may kapangyarihan lang na gumawa niyan ay ang Kongreso, doon ipinagkatiwala ng batas dahil maiwasan yung mga pang-abuso, yung check and balance ba, para mangibabaw yun, ay iniiwasan na yung Pangulo kasi pag Pangulo ang gumastos ay malaki ang potensyal na magamit sa politika tulad ng ginawa ngayon ni Noynoy Aquino. So, yan. At siguro mamaya, Kalyodi, bigyan mo pa uli kami ng ilang mga detalye dahil ito ay magsisimula ito na anong oras? Alas 12, nagkakaroon na ng simula ng pagdami hanggang alauna, medyo gagalaw na yung marchang yan kasi alas 2, gagalaw na yan dahil alas 3, inaasahan magsasalita si Noynoy Aquino at gagalaw para lumapit at kasi inaasahan ng mga leader at mga kinatawan ng sambayanan na nandito sa kahabaan ng Commonwealth na maglalabas na naman ng katakot-takot na kasinungalingan itong gobyerno ito ng development daw. Pero totoo naman, may development. Pero nasaan yung development? Hindi yan lumalapat sa hapagkainan ng mamamayan Pilipino, lalo na ng mga manggagawang Pilipino. Okay, mamaya kukuha pa tayo ng mga detalye tungkol sa pagmamarcha ng ating mga manggagawa. Diyan mismo, hanggang saan kayo aabot kaya? Kung saan kami abutin, pero ang plano namin sana pang-apat na solo na ito ni
May pang-4 taon na, pang-5 sona na ni Noynoy Aquino, baka pwede na kaming makalapit sa Kongreso dahil yung Kongreso niyan ay Kongreso ng sambayanan. Ang perang ginastos dyan ay pera ng bayan, ang mga panasusweldo sa mga congressman ay pera din ng bayan. Ay bakit naman yung bayan, yung sambayan ng Pilipino, lalo ng mga manggagawa, ay hindi man lang makalapit dyan sa building na yan na ipinagawa ng mga manggagawa? Okay, yan po si Calyodi de Guzman, mula sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Siya ang presidente, no? Presidente ka ng PNP ngayon, Calyodi. Oh, tama ka, Pe, tama. Oo, at syempre ipagtanggol pa na natin at ipaglaban ang karapatan ng ating mga manggagawa. Maraming salamat sa iyo. Mamaya ulit kukuhanin ka namin tungkol diyan sa pagsulong naman, pagmamarcha ng ating mga mga participants natin diyan sa marcha ng papunta diyan sa Kongreso. Maraming salamat, Calyodi, ha. Maraming salamat din. Maraming salamat, Pe. Welcome to Kali Online.